ito na mga sniper no, sniper 135, sniper MX or classic, halos pare-pares naman yan ng ng wiring no, pati color code. Ngayon ang nangyari kasi sa motor ko, yung X1R ko nawala ng kuryente. So check ako ng nag-check ako ng pulser, check ako stator, okay naman lahat. Hanggang sa binuksan ko na nga yung yung wire. Pati CDI, nag-request ako, bumili ako ng bagong CDI. Ito, bagong CDI. Maganda naman siya sa review no. Kaso hindi pala yun yung sira. No, ganito ang nangyari. Ipo-explain ko lang muna, ipapanian ako. Baliktarin ko lang yung camera. And ito yung aking X1R no. X1R to mga kaibigan. Kapares din to ng Sniper MX or Sniper Classic, yung mga unang-unang Sniper 135 no. So ito, nalantad na yung ating harness. Binuksan ko na yan kasi kala ko may putol sa mga linya niya, dahil ang nangyari sa akin, namatay siya. Tapos hirap na akong umandar. So chinek ko kagad yung spark plug. Walang lumalabas na kuryente dun sa spark plug no. So yun, una check yung spark plug. Tapos pagkatapos ng spark plug, baka mamaya pundido, diba? Para mas madali, kung may extra kang spark plug, test mo. Pag wala pa rin kuryente lumalabas na sa spark plug, tignan mo doon sa ignition nya. Tatanggalin mo lang yung sa cap no. Ito sa cap, tapos didikit mo dito sa ground, tsaka mo i-start. Pag walang lumalabas na kuryente, so hindi sabihin possible na ito rin ang sira itong ignition. Ngayon bago tong ignition ko, di naman to sira agad, malamang dito agad sira ganon. Hanggang sa binuksan ko to, hanggang sa umorder ako ng bagong bagong CDI no. Ito yung luma. Akala ko kasi CDI yung sira ko kasi ilang beses na ako nagtetest meron ito okay. Tinesting ko sa sa manual, okay siya. Tapos ito, akala ko tong CDI ko sira. Kasi tinesting ko sa manual, inalis ko sa motor. Tinesting ko lang ng manual. Una may lumabas na kuryente, tapos biglang hindi siya nagtuloy-tuloy. So akala ko CDI yung sira. Bumili ako ng ngayon ganito na. Tinester ko tong itong tawag nito sa pulser. Pag tinester mo yan, dalawa naman yan bubuksan mo lang to para malaman mo. Okay naman siya nung tinester ko no. Ito yung tester, test light ko susundutin mo lang yan, yung pula, yun ang positive no. Yung puti, doon mo ikabit yung ground. So iilaw yan. Papadjak mo lang. Pag pinadjak mo niya, iilaw. Pag hindi umilaw, ibig sabihin sira yung pulser mo. So okay naman siya. Sa stator ganun din, tinest ko yung stator niya Tatanggalin mo lang 'tong socket. Kakabit mo lang dito yung ground ng test light mo, tapos isa-isay mong, pag sinundot mo tong puti no, tapos padjak mo, pag umilaw okay, yung sa gitna ganun din. Pagka sinundot mo tapos pinadjakan mo, umilaw, okay yan no. Okay, so ganun nangyari sa akin. Okay stator, okay ang pulser, okay lahat, pati linya okay. Tinester ko, tuloy-tuloy continuity no. Ang naalala ko,
yung ating mga CDI, kailangan to ng sapat na sapat na 12 volts pataas na supply, no? Kung battery operated tayo. Tapos itong relay switch, no? Pag ito na naka-open, maapektuhan din yung mo nito, yung hindi rin to aandar. Kasi ang napansin ko ito, simula nung magpalit ako ng bagong baterya, ito yung luma kong baterya simula nung magpalit ako ng bagong baterya, pagkabit ko, nag-click agad to, click ganon. Parang sabi ko may control, parang siguro nag-close siya ganon, or nag-open siya ganon. Kasi parang may switch din to control, no? Pag naka-open to, walang, kumbaga naka-open na ganon, di nakadikit, di naka-close na ganyan. Pag naka-open, walang tutuloy na kuryente, no? Supply ng kuryente. Ganon din sa CDI natin, pag hindi sapat na 12 volts. Ito 12 volts na pataas, bagong baterya. So ito testing natin. Ito yung switch nya sa ignition key. Tinanggal ko lang, no? Ito yan. Ang kulay niyan brown saka red. Itong brown kasi accessories wire to, no? Ayan, no? So ikakabit ko, sususian ko muna. Ayan, sinord ko muna, no? Ibig sabihin niya na may supply na lahat ng kuryente. Ito yung push button natin. Pag sinord mo yan, yan, magsisipa yung niya, yung starter switch natin. Diba? One click lang, diba? Hindi pala yun ang okay pala siya. Patayin ko muna para tuloy-tuloy na yung installation. Ano nangyari sa akin, ganun, no? Bumili kagad ako ng CDI, bumili kagad ako ng bagong spark plug, no? Hindi pala yun ang sira. Kailangan lang pala natin palitan ng bagong baterya para masupplyan ng tamang voltahe itong natin, CDI, at saka itong relay natin, para siya, no? Makontrol din siya ng baterya. Palagi ko ito talaga yung nagka-problema rito kasi tinested ko to na meron akong baterya, itong luma, no? Hindi ko lang alam kung sapat yung 12 volts sa pataas, kasi pagka tinanggal ko tong CDI tapos pinindot na nilagyan ko ng test light, umiilaw yung test light ko, no? May supply yung positive niya, no? Kasi gano'n naman yun pagka walang kuryente, malamang may problema yung positive, no? Kaya napilitan ako magbukas ng ng harness, no? Para na sa ito yung sa ignition key, ito yung pula, ito yung manggagaling sa baterya, manggagaling ito sa baterya. Tapos itong color brown, ito yung ito yung accessories wire niya, no, sa Yamaha. So pag nakita kayo ng wire na color brown, yan ang accessories, papunta sa ilaw, papunta rito sa CDI, papunta rin dito sa relay, no? Ayan, niya yung relay, makokontrol niya. So ganun nangyari sa akin. Subukan nyo muna mag-testing ng bagong baterya, pag walang kuryente, wala pa rin kuryente, kahit na bago na yung CDI mo, kahit na bago na ignition mo, kahit na bago yung spark plug mo, wala pa rin kuryente, subukan mo magpalit ng baterya. Yun ang nangyari sa akin, para umandar. Ito ngayon, sinishare ko itong tutorial para hindi na kayo gumasos na malaki. Subukan nyo muna magpalit ng baterya. Kung na-tester nyo pa isa-isa na okay naman yung stator nyo, okay naman yung pulsar, okay naman, no? Spark plug sa ignition, okay naman, subukan nyo magpalit ng baterya, tapos saka nyo i-start. Yun lang po. Salamat.